gitugyan, iya silang gitugyan ngadto sa ilang mga kaaway. Bagay katarungan ngano ang mga tao nagsimba sa mga Diyos-Diyos ingay kay kanila. Ngunit di bang yung mapugan mo simba mga islag Diyos-Diyos. Sige, itugyan na lang mo sa mga kaaway. Ang kasukol sa Diyos, mga kaigsunan, kini musangko ngadto sa paglaglag sa mga magsasala o sa mga dautan. Ang iyang kasuko musangko sa paglaglag sa sala o sa mga dautan hangtod sa kanturan. Busa ang silot sa Diyos, naghatag sa mga katawhan, kanila na dili mutuman kaniya. Bisan unsa ka makalilisang ang silot sa Diyos, igsoon, kini tungod siyang gugma. Bisan ka ng imperno na kalayo, tungod sa gugma, aron dili na ang mga taong dautan makaangin pa sa taong mga matarong. Ang pagsilot niya makalilisang, tungod kay ang damage sa sala, makalilisang manusab. Ang gugma importante alang sa Diyos, kay bisan pa nga daan pa kita sa pagpakasala siya na igugma ka nato. Ang Diyos nagprotehir sa iyang mga hinigugma. Hinungdan ng mga taong dautan nga mo hinungdan sa pagsakit kanila pagasilutan sa Diyos ang taong dautan nga nagsakit sa iyang mga hinigugma. Ang gugma sa Diyos matapos ang iyang kasuko, inig katapos na sa mga dautan. Wala nang kasuko. Kung mahunong na matapos na ang taong mga dautan, ang kasuko sa Diyos, mahunong usab. Kaya na may magasakit siya ang mga katawan. Mauni untang mabutang sa atong nauna. Nga kung ang Diyos nagsilot, tungod kay ang Diyos makiangayon. Nagasilot siya ni adtong nagsakit sa iyang mga katawan. Nagpaanto sa iyang mga katawan. Mao nga nag-iyon siya sa Deuteronomio 32:35, Roma 12:19, mga hinigugma ko, ayaw kamu pagpanimalos. Pasag na lang ang Diyos nga mo'y manimalos sa iyang kasuko. Kaya nasulat na, ang Diyos magkakum sa mga katawan o sila magabayad niini. Sigsoon, pailob lang ta. Di lang kita manimalos. Ang Diyos ray mantigos pagpanimalos. Ang mga balita tungod kay ang Diyos magasilot sa mga taong dautan, kinsa ang mga dautan nagasakit sa mga katawan sa Diyos. Ang unang Tesalonica 1:10 nagingon, ang Diyos nagaluwas kanato gikan sa iyang kasuko. Kaya ang iyang kasuko sigurado yun nga moabot. So kung wala ta magpabadlong, wala tayo labot sa iyang kasuko. Ang umaabot ka kasuko sa Diyos, tipiko kabahin kini sa plano. Kaya ang Diyos may plano sa pagluwas kanato nga di kita masilutan tungod sa sala og si Ginoos mo'y mitubos niini. Wala siya plano nga kita mag-anto sa mga kasakit og sa iyang kasuko. Unang Tesalonica 3:9. Karon mo tutas kinutlo sinulat ni Ellen White. Naging si Ellen White, ang mga Israelhanon sadaan sa ilang pagtalikod sa Diyos. Kaya ang Diyos mo ilang hari, ug ang ilang hari mong Diyos nga nagbubo sa mga panangin ngadto kanila. Ang mga tao misaad nga sila mutuman sa Diyos. So karon nagkinahanglan ang Diyos musilot sa mga katawan kay ilang gibungkag ang iyang kasubuan. Sa mga pagkaagi ang Diyos nagpakita sa iyang mga katawan sa kaluoy. Iyang ipisdunggan ang iyang kasubuan. Apan iyang gihatagan ang tao sa kagawasan sa pagpili, sa pagkumpisal sa ilang mga sala o sa paghunong sa pagpagkasala. Patray sa Prophets, page 324-325. Padayon si Ellen White. Ang Diyos nang kinahanglan gayud na silutan ang sala. Mao ang mga tao sa mga nasod ng palibot sa Israel, masayod sila nga ang Diyos, nagdumot sa mga nagsimba og mga Diyos-Diyos. Sa diya nga silutan ng mga Israelhanon
tungod kay nagsimba sila Dios. Ang mga hintil nga mga nasod sa palibot, nakasabot nga ang Diyos. Nagdumot gyud sa mga Diyos. Ang Diyos, ari na ta sumada. Pantay kayong Diyos. Ang Diyos gugma. Busa ang gugma sa Diyos, makiangayon. Ang iyang makiangayon, gibase diha sa gugma. Dili ang Diyos mutugot nga ang dautan magadagmal sa uban nga mga linalang o mag-antos usab. Proteksyonan sa Diyos ang mga biktima. Ang Diyos masuko dili tungod kay ganahan siya masuko. Apan ang Diyos masuko tungod kay dunay katarungan. Nga iyang pugnan ang mga taong dautan. Nga dili na sila makadagmal sa ilang mga biktima nga matarong ng mga tao. Apan sa dili pang Diyos magsilot sa mga taong dautan, taas nga panon ang gihatag kanila. Nga muundang sila sa pagpakasala o mabalik sila sa pag-alagad. Kaya ang Diyos, taas o pailob. Maghatag og taas nga pagpailob sa dili pa siya magasilot. Kung ang Diyos dili mo silot sa taong dautan, nan siya dili makiangayon ngadto sa mga matarong. So ang dautan di niya ay pagasilutan. Nag-antos ang mga taong matarong. Niya kay makiangayon man siya. Munang iyang silutan ang taong dautan aron dili na nila dagmalan ang taong nagtinarong. Og sa katapusan igsoon nga pagpahungaw sa kasuko sa Dios, mahunong na sa diya nga wa na'y mga taong dautan, wala na'y kasuko sa Diyos. So ang kalayo nga imperno, mutapos sa dautan o kinusap mo'y mutapos sa iyang kasuko. Wala na'y kasuko. Matutas practical application. Nangitag yung ko, saan ako pag-explain? Nakainundom ako. Sa usa ka gugma, sa usa ka mahan. Wala lain na ito ikapanagin, ipakasama. Ang gugmas ginikanan na ito siya mga anak. Nay akong nabaluan nga usa ka tawo nga nahimo na akong higala. Ano na yuta nga ilang napanunod sa ilang ginikanan. So nabahin na, apan ang iyang mga igsoon agrabyado kay matod pa nila, wala maangay pagkabahin. Okay? So sa ilang pamilya, kining tawhana mo rin na himong kaubanan na to sa simbahan, ang uban dili. Dagan ang mga attempt nga ginatang-atangan ang membro siyang pamilya. Membro rin ng Adventista nga pamilya. Giatangan ni atong mga pagumangko niya. Pero maayo na lang kay makabantay sila. May usa ka paron nga ngiyang anak nga lalaki ang butos ang hitabo nagabihan. Giatgan siya dito sa dalan mga kaigsuran. Gigakusya o niya giluba. May na lang kay ang iyang anak nakagunit sa maong kamot sa iyang igagaw mismo. Nag-ilog sila sa sundang o nagkasingit siya og pakitabang. Kaya doon naman siya ang balay. Pagkadungog sa amahan ng iyang anak nangay pakitabang, nangita siya kung sa'y mahimo. Nangita siya. Wala gilaing nadala niya igsoon. Katurag yung habol kaayo na sundang. Nga ang puluan gani pakaw sa mais. Meaning to say, nga kanang dili na gyud maayo nga pagkagamit. Pakaw sa mais. Corn cob. Mo'y gipuluan. Why lain niyang nagunitan mo dito. Mitagan siya di indapit ang tingog siyang anak na nagsinggit o pakitabang. Iyang natultulan medyo hayag-hayag ang bulan o tiyutay. Di niya maklaro asang iyang anak nagigikos sa iyang pagumangkon. Pagkadugayan, irang nakita mga kaigsunan. Ang iyang anak, gigakos pagumangkon niya, o nag-ilog sila sa taas nga kutsilyo, mga kaigsunan, nagkasamad-samad ang iyang anak. Nangitag pamagi kining atong igsuon ang amahan. Kadugayan, irag yung nailhan o asa dapit ang iyang pagumangkon. Iyang gigakos kinigsuon. Iyang giliog. Ug unya,
iyang gigulgol mga kayos, habol kayo gid ang sundang. Di makadulot. Iyarag yung gigulgol ang liog igsoon. Pero tungod kay kusgan, dako maglawas tong tawhana igsoon. Nadutlan na yun ang liog sa pagumangkon. Namatay ang pagumangkon. Naluwas ang anak. Igsoon, ako di ko maka-explain. Palayo lang pananglit na hitabo na sa akong mga hinigugmas kinabuhi. I don't know kung siya akong mabuhat. Pero kung siya igsoon outright, nangita og mga sundang kung sa diwa siya nakita. Ang habol pag yun nga sundang ang puluan, pakaw sa mais. Sa diya, nga gidakop na ang mao nga igsoon na to. Imbestigar, nagkaso na. Ang desisyon sa huwis igsoon, pabor sa atong igsoon nga nakapatay. Nagingon ang huwis, imong makita ang hinangiban, dili gyud para pangpatay. Dili gyud. Habol, ang puluan, pakaw. Walay intensyon nga mupatay. Apan ang iyang pagkaamahan, mo'y nagsugo kaniya, ngayang atubangon ang kamatayon, nga mo'y giatubang siyang anak. Busa, kining pagpakapatay ni tawhana, dili intensyon niya pagpatay, kung dili nature sa kinaiya sa usa ka mahan, nga manalipod sa iyang anak. Wala siya mapriso igsoon. Apa dito na sa atong iglesia. Kaya nabahin ang iglesia. Ang uban mo ingon kinahanglan hulugon o rebaptize. Ang uban mo ingon dili kay self-defense. Unya, kung imong basahon ng church manual lagi yun, murder. Dili man to murder, igsoon. Dili to murder. Wala ko kay balo og bautismo. Nagparebaptize ba ito siya o dili? Para nga kung punto mo, mismo ang huwis nag-recognize ng atong igsoon wala intensyon mo patay. Kaya ngiyang hinanggiban, nagpakita na dili gyud angay gamiton sa pagpatay. O ang samad sa iyang gipatay igsoon, grabe gyud, dili hait, muramag, gikaon, murag gipaak sa iring mga kaigsonan. No? Tungod kayo ngayong gigulgol, kanabang habol kayo. Ang huwis nagingon, wala intensyon kinintawhan nga mo patay. Ang iyang hinangiban, dili gyud para ipapatay, ipangpatay. Apan ang tawag siya ang pagkaamahan, mo'y nagtukmod kaniya sa pagluwas siyang anak. Igsoon, ingon ini ang atong Diyos. Ang iyang kasuko, nga nagpahamtang og silot sa taong dautan, dili lang kay ang Diyos masukanon, kung dili tungod kay siya gugma. Ang gugma niya diri sa iyang mga pinalangga nga mga anak. Kung iyang pasagdahan nga silutan sa taong dautan, kung iyang pasagdahan nga magantos ang iyang mga tao sa kamot sa taong mga dautan, nandili siya Diyos sa kaangayan, Diyos sa gugma. Busa mga kaigsunan, ang maong kasuko sa ato Diyos nagkakaangay lamang. Kay kini nga kasuko balaan, kamo ni ang pagsilot sa taong dautan ug mawala na ang iyang kasuko kung matapos na ang taong dautan sa kalayo nga impyerno. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos, amo na sabtan nga ikaw Diyos sa gugma, Diyos sa panagkaangay, apan amo karong nasabtan nga ikaw Diyos sa kasuko. Masuko ikaw kung imdagmalan sa taong dautan ang imong mga anak. Masuko ikaw kung nagantos ang imong mga anak tungod kay gidaog-daog sa taong mga dautan. Kung naaman kay kasuko, kini nagkakaangay lamang kay imong kasuko balaan. O Diyos, nasayod kami nga humanagsilot sa taong mga dautan sa kalayong impyerno, wala ni kasuko nga imong mga bilin diha kanimo. Tungod kay wa na may taong dautan nga magdagmal sa imong katawan. Salamat o Diyos nga among nasabtan.
nga kasuko tipiko kabahin sa imong nature. Kining taang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.